Magandang hapon po sa bawat isa, mga kapatid. Ang atin pong pag-aaralan ay magpapatuloy po tayo sa aklat ng awit, Kabanata 119. Pero hiniling ko po na bago po sana tayo magumpisa, hinihiling ko po na tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Amang Banal, sa hapong ito kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang hapon na kami po ay nagsama-sama online na magkakapatid upang maipagpatuloy po namin, Panginoon, ang amin pong pag-aaral sa inyo pong mga banal na salita. Sa hapon pong ito, Ama, hinihiling po namin ang patnubay mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa hapon pong ito, tulungan mo po kaming maihanda namin ang amin pong mga sarili sa napakagandang pribilehyo na kami po ay magsama-sama upang mag-aral sa inyo pong mga banal na salita. Patnubayan mo po kami sa hapong ito, O dakilang Diyos. Hinihiling po namin na ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po sa akin pong pagsasalita sa hapon pong ito, Ama. Pangunahan mo po ako. Kayo po ang magbibigay sa akin, Panginoon, ng kakayahan na magsalita, O dakilang Diyos, sa hapong pong ito. Amang Banal, pagkakatiwala po namin ang amin pong gawain sa hapong ito. Ito pong aming idinadalangin at ipinagpapasalamat sa matamis na pangalan ng amin pong Panginoong Hesus, ng amin pong tagapagligtas. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa awit, Kabanata 119, ito po ay nahati po sa 11 na division. Nababahagi po ito sa 11 mula po sa verse 89 hanggang 176. Tayo po ay mag-uumpisa sa verse 89 hanggang 96. Nais ko pong basahin ito ng diretsuhan. Ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na nagbabago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Kung ang iyong kautusay di bukal ng aking galak, pumanaw na sana ako sa parusang inilapat. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Ang lingkod mo'y iyong-iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay. Ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Nabatid kong sa daigdig, walang ganap na anuman, ngunit ang iyong mga utos, walang hanggang yaong saklaw. Babalik po ako doon sa verse 89 nang sabi niya, ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang sasabi po dito, ang salita ng ating Panginoon ay hindi kukupas at walang hanggan.
at hindi magbabago. Ang ibig pong sabihin dito, ang salita ng ating Panginoon po ay mapapanaligan at mananatili dahil hindi siya kukupas, hindi siya mag-iiba. At ibig sabihin po, ang hindi kukupas, tunay at puro ang salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi siya kukupas. At hindi rin magbabago. Sa verse 2, ang sabi niya, ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Ang sabi po niya ay hindi kukupas. Ibig sabihin, tunay at puro ang salita ng Panginoong Diyos. Dahil hindi siya kukupas at hindi na ito magbabago. Dahil ang sabi po sa Hebreo 4:12, nais ko pong basahin dito po sa Hebreo 4:12. Ang sabi po niya, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa paghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ang salita po ng Panginoong Diyos ay buhay at mabisa. Ibig sabihin po ng buhay, ito po ay kumikilos at mabisa, sabi niya, effective. Parang gamot na mabisa na branded. Ang salita ng Panginoon ay buhay at mabisa. Kaya mapapanaligan po natin ito at maaasahan dahil ito po ay mabisa at buhay. Buhay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos po sa panahon ngayon ay nakikipag-usap po siya sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, ng kanyang kautusan. Dito po sa Biblia, noong pong unang panahon, ang Panginoong Diyos ay nakikipag-usap sa ating mga ninuno ng verbal. Subalit sa panahon po natin ngayon, ang Panginoong Diyos ay nakikipag-usap po sa Biblia, sa kanya, nakikipag-usap po siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya sabi po sa verse 1, ang salita mo o Diyos ay hindi kukupas dahil ito ay tunay at hindi magbabago. Sa verse 94 po, ang sabi po rito, ang lingkod mo'y iyong-iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Ang maganda po dito ay yung nagkakaroon ng pagsusumikap upang masunod natin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. At ang kanyang salita ay ayon po sa verse 1, ito po ay ating masasandalan at mapapanaligan dahil ang salita ng ating Panginoon ay mabisa at buhay. Nais ko pong dumako po tayo sa pangalawang divisyon o hati ng ating pong pag-aralan sa verse 97 hanggang verse 104. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwina yaong iyong kautusan. Kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit. Pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip.
ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masama. Ang ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay. Sa bigay mong mga utos na natamo ko'y karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahahalay. Ang nais ko pong ulitin yung verse 102. Ang sabi niya, hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo sa aralin. Sa verse 1 po ang sabi niya, ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Yung sabi niya, tunay kong iniibig. Sa maghapon, sabi niya ay kasama ko sa tuwi-tuwi na, sabi niya. Kaya babasahin ko lang po sa unang 1:5-3. Ang sabi po niya, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos, at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Ang sabi po sa verse 3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. Yung kapag ang tinutupad po natin ang utos ng ating Panginoon, ibig sabihin po ay iniibig natin ang Panginoong Diyos. Dahil ang sabi niya, kung sino ang tumutupad sa kanyang mga utos ay umiibig sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang pag-ibig sa kautusan ay napakahalaga po upang maipakita po natin ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Yung atin pong pagsunod sa ating Panginoon ay nagpapakita na iniibig natin siya, na iniibig natin ang ating Panginoong Diyos. Yung sa verse 10 po, ang sabi niya, sa verse 102, sabi niya, hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro na nagturo ng aralin. Yung nais ko rin pong basahin sa pangalawang Timoteo 3:16, na ang sabi niya po niya, lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan at pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. At yun po yung isinulat ni Timoteo, na ang salita po ng ating Panginoon ay magagamit sa pagtuturo sa katotohanan at pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Kaya ang salita po ng ating Panginoong Diyos ang nagtuturo ng
sa atin kung paano maging matuwid ang atin pong pamumuhay. Kung magtuturo po ito ng mga maling aral at magtuturo ng kung paano tayo mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Dadako na po tayo sa pang sandali lang po, medyo nakaligtaan ko yung nakalaktaw yata ako ng isang ano. Babalik po sana ako doon sa verse 105, yung liwanag na laktawan ko po itong 105 hanggang 112. Maaari ko po bang balikan ito sa liwanag mula sa kautusan ng Diyos. Sa 106 po, sabi niya, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Taimtim ang pangako kung ang utos mo ay susundin. Tutup din ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Labis-labis, Panginoon, ang hirap kong tinataglay. Sangayon sa pangako mo, pasiglahin, yaring buhay. Ang handog kong pasalamat, Yahweh, sana ay tanggapin. Yaong mga tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Sa 109, ako'y laging nakahandang magbuwis ng aking buhay, pagkat di ko malilimot yaong iyong kautusan. Sa akin ay mayroong handang patibong ang masama, ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko sinisira. Ang bigay mong mga utos ay pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi nang ang dulot kagalakan. Ang pasya mo sa sarili, sundin ko ang kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ang sabi po rito ay ang salita ng ating Panginoon ay liwanag, o siyang magsisilbing ating tanglaw. Siyang nagbibigay ng liwanag sa atin pong dadaanan bilang mga siya po ang salita ng ating pong salita po ng ating Panginoong Diyos ay siyang nagbibigay ng ating pong ilaw sa ating pong dinaraanan. Minsan po tayo po ay napapadaan sa madilim na bahagi ng ating buhay. Kaya ang salita po ng ating Panginoong Diyos ang magbibigay ng liwanag sa ating landas. Dahil ang sabi po sa Timoteo 3:15 ay sabi niya, mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus.
Ito po yung ang salita ng ating Panginoong Diyos po ang atin pong ilaw sa atin pong madilim na minsan tayo po ay napapadaan sa madilim na daan. Kaya ang ilaw po ng ating pong buhay ay itong salita ng atin pong Panginoong Diyos. Sa 111 po, nais ko pong basahin ito. Ang bigay mong mga utos, ang pamanang, ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi nang ang dulot ay kagalakan. Ang nais ko pong ulitin, ang bigay mong mga utos, ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi nang ang dulot ay kagalakan. Yung nagpapakita po dito na ang salita ng ating Panginoon ay treasure dahil ito po ay magandang pamana. Ang salita ng ating pong Panginoong Diyos ay magandang ipapamana. Dahil ito po ay ang salita ng Diyos ay pamanang walang hanggan. Mayroon daw pong tatlong magkakapatid. Nais ko lang po sanang magbigay ng isang kwento na mayroon daw pong tatlong magkakapatid na mga lalaki. At ang kanilang tatay ay mayroon na pong taning ang kanyang buhay. Sa madaling madaling kwento ay dahil sa kanilang tatay ay mayroon ng taning ang kanyang buhay, ito po ay namatay na. Nung naayos na po yung living ng kanilang tatay ay nagpunta po yung abogado ng pamilya at ipinakita niya sa tatlong magkakapatid yung testamento na ginawa ng kanilang tatay at yung ibibigay na po yung magiging mana ng tatlong magkakapatid. Sandali na po, iinom lang po ako. Magpapatuloy po ako. At nung anak, pakiabot nga yung tubig. Nung babasahin na po yung testamento na mamanahin nung tatlong magkakapatid. Yung panganay po ay ibibigay sa kanya yung mansion nila dahil sila po ay mayaman. Ibigay po doon sa panganay yung mansion at yung malaking bahay nila, yung malaking yung kanilang mga ari-arian ay mapupunta po sa panganay, yung malaking mansion at mga lupain. At doon naman po sa pangalawa ay mapupunta po sa kanya yung mga negosyo. Yung sa bunso po ay ang ibinigay sa kanyang mana ng kanyang tatay ay
ah, isang Biblia. Kaya nung tinanggap nung bunso yung kanyang mana ay nagrereklamo siya. Bakit sabi niya Biblia yung ipinamata sa kanya? Ah, kaya nagalit yung bunso sa dalawang kapatid niya. Bakit doon sa panganay ay madami ang ipinamana at ganun din sa pangalawa. Pero siya ang ipinamana ng kanyang tatay ay isang Biblia lamang. Subalit isang gabi po na binuksan niya yung Biblia, nakita po niya doon na ang Biblia sa loob ng Biblia mayroon pong nakaipit na malaking halaga na cheque. At doon nung makita na mayroong malaking halaga na cheque doon sa loob ng Biblia, ay kinausap niya yung kanyang mga kapatid nang hingi po siya ng paumanhin dahil sa kanyang pagkakamali. Pero ang nais ko pong bibigyan natin ng doon sa kwento ay yung Biblia, mas mahalaga ang laman ng Biblia kaysa doon po sa halaga ng pera. Kaya ang pinakamagandang pamana na ibinigay ng kanilang tatay ay yung doon po sa bunso, dahil yung Biblia na siyang salita ng ating Panginoon ay napakahalaga. Pasensya na po kayo ha. Ako po ay dadako na po doon sa panglima na sa verse 121. Ay dadako po ako doon sa 140 verse 145 hanggang ang sabi po niya, babasahin ko po ng diretsuhan to. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod, ako'y iyong dinggin Yahweh at susundin ko ang utos. Tumatawag ako Yahweh sa iyo'y dumaraing. Iligtas mo ako, ngayon ang utos mo ang susundin. Madilim pa ang lingkod mo ay gising na't tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Sa 148, hindi ako makatulog magdamag na laging gising, at ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Yahweh, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit ang sa akin umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitawan mo sa akin ay totoo. Iyang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Uulitin ko po yung verse 145. Ang sabi niya, buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod, ako'y dinggin, O Diyos, susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Yahweh, sa iyo'y dumaraing. Sabi niya, iligtas mo ako ngayon, ang utos mo ang susundin. Yung dalawang verse na po to ay nagpapakita po ng humihiling po ito ng dalangin upang iligtas
dalangin po para sa kaligtasan. Sabi niya, buong puso akong tumatawag sa iyo, Panginoon, sabi niya. Ako'y dinggin mo, O Diyos, susundin ko ang utos. Tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako ngayon at ang utos mo ang susundin. Yung tatlong verse po na ito na nabasa ko po ay mapapansin po natin yung yung pakikipag-usap po yung tayo po ay buong pusong tumawag sa ating Panginoon. Yun po bang tumawag tayo sa ating Panginoong Diyos ng pakikipag-usap ng one-on-one? Napakahalaga po yung pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos ng sarilinan, ng pakikipag-usap yung kakausapin natin ang Panginoong Diyos ng one-on-one, yung sarilinan na pakikipag-usap sa Kanya. Katulad po ditong sinabi, Panginoon, tumatawag ako sa iyo, dumaraing ako, sabi niya. Yung pakikipag-usap po sa ating Panginoong Diyos ng one-on-one, sa sarilinan ay napakahalaga po. Lalong-lalo na kung mayroon tayong nais na mayroon tayong nais na sabihin na napakahalaga sa ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo noon pong pumupunta ako sa Cavite, pagka mayroon po akong nais na sabihin kay Ating Nelly, noon pagka mayroon akong napaka-importanting sasabihin, ang sasabihin ko po sa kanya ay, Ate, maaari ba kitang makausap? Yun, mag-uusap po kaming dalawa lang. Mag-uusap at makikita mo talaga na makikipag-usap siya ng one-on-one, na pakikinggan. Kung kakausapin din po natin ang ating Panginoon ng one-on-one, tayo po ay kanyang pakikinggan din po. Dahil napakahalaga yung pakikipag-usap ng sarilinan. At doon po, kapag nakikipag-usap na tayo ng sarilinan, ay maaaring masambit na natin yung lahat ng ating pong kailangang sabihin. At ang sabi po niya dito sa 147, madilim pa ang lingkod mo ay gising na't tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nagalak. Sabi niya, madilim pa, nananalangin na ako, sabi niya. Madilim pa ang lingkod mo ay gising na't tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Ang Panginoong Hesus din po noon ay madaling araw din po siyang nananalangin. Nais ko pong basahin dito po sa Marcos 1:30. Chapter 1 verse 35, ang sabi niya, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Ulitin ko po. Ang sabi niya, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Ang Panginoong Jesus po ay madaling araw din po kung nananalangin. Yung sa akin din pong obserbasyon na yung madaling araw po ay isang napakatahimik na lugar, na oras, at yung pakikipagniig sa atin pong Panginoong Diyos ay yung madaling araw. Kaya ang sabi niya, hindi madilim pa ang lingkod mo ay gising na't tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Kaya napakainam din po na ugaliin din po nating manalangin nyo doon sa madaling araw. Minsan po kahit na noon, nung hindi pa po ako nagkakasakit, ay ginagawa ko po ay
sa madaling araw po ako gumagawa ng outline. Yung alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw. Yung oras po na yon, yun po yung paggawa ko ng outline. At napakadaling gumawa dahil wala kang maririnig, wala kang maririnig na ingay, at napakatahimik na oras. Kumbaga ang Panginoong Diyos ay sariling-sarili po natin. Kaya sa yung madaling araw po ay napakagandang oras sa pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Yung lalong-lalo na sa paggawa ng mensahe ng buhay. Yang oras na po yan ay isang napakagandang oras lamang, ay medyo mahirap gumising yung ganyang oras dahil nandyan yung ang tulog ng tao ay ang tulog ay andyan yung masarap na pagtulog. Subalit kung talagang nais natin na makausap ang ating Panginoong Diyos, ay gagawin po natin ito. Hindi ko po sinasabing gawin nyo, kundi para po bang sinasuggest ko lamang na isang napakagandang oras po ito para po sa ating pakikipag-usap, pakikipagniig sa ating Panginoong Diyos. Bababa po ako ng verse. Ang sabi niya sa 148, hindi ako makatulog magdamag na laging gising, at ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Hindi ako makatulog. Minsan po dumarating sa atin yung gabi na hindi tayo makatulog. Dahil sa napakarami nating mga iniisip, hindi natin makuhang makatulog. Kaya ang tanong ay ano ang ating gagawin kapag dumating tayo sa gabing hindi makatulog. At sabi po sa verse na ito ay hindi ako makatulog magdamag na laging gising, at ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Pagka po dumating tayo doon sa puntong hindi tayo makatulog at hindi dalawin ng antok, ay maaari pong tayo po ay magbulay-bulay sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa 151 ang sabi niya, ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko, ang pangakong binitawan mo sa akin ay totoo. Yung verse po na to ay mahalaga rin po, yung tayo po ay malapit sa ating Panginoon. Yung mayroon tayong intimate na relasyon sa ating Panginoon Diyos, yung closeness natin sa Panginoon. Sabi niya, ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Yung bang malapit? Yung mayroon tayong malapitang relasyon sa ating Panginoong Diyos, yun po ay napakahalaga rin po. Yung malapitang relasyon. Mayroon po akong hindi nalaktawan po. Maaari ko po sanang balikan ito dito po sa verse 121 hanggang 128. Ito po yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Maaari ko pong balikan sana sa verse 100. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos.
Nais ko pong basahin po muli. Ang matuwid at mabuti ay siya kong ginampanan. Sa kamay ng kaaway ko, huwag mo akong pabayaan. Mangako ka, Panginoong, tutulong sa iyong lingkod, at di ako babayaang guluhin ng mga hambog. Malamlam na ang mata ko sa tagal ng paghihintay, sa pangako mo sa aking tatanggapi kaligtasan. Sang-ayon sa pag-ibig mo, gayon ang gawing pagtingin, ang lahat ng tuntunin mo ay ituro na sa akin. Sa 125 ang sabi niya, bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod, upang aking maunawa ang aral mo't mga utos. Panahon na, Panginoon, upang ikaw ay kumilos. Nilalabag na ng tao ang bigay mong mga utos. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Ito po yung pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Paano ba ang pagsunod o paano ba yung pagtupad sa utos ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi niya sa 125, bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod, upang aking maunawa ang aral mo't mga utos. Paano po ba yung tamang pagsunod o pagtupad sa utos po ng ating Panginoong Diyos? Nais ko pong basahin dito po sa Deuteronomio 12:32 na ang sabi niya, paano ba ang pagsunod? Sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, ang sabi niya rito sa 12:32 ay sabi niya, sundin ninyong mabuti ang lahat ng inuutos ko sa inyo, walang labis, walang kulang. Yun po yung pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, walang labis, sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo, walang labis, walang kulang. Hindi sobra, hindi kulang, walang labis, walang kulang. Ang ibig kong sabihin nito ay ang pagsunod sa utos ng ating pong Panginoong Diyos ay eksakto. Medyo mataas yung standard ng ating pong Panginoong Diyos sa pagsunod. Ang sabi niya, tayo ay sumunod sa kanyang mga utos na walang labis, walang kulang. Eksakto ang atin pong ang inire-require ng ating Panginoong Diyos na pagsunod natin sa kanyang mga utos. Magbibigay po ako ng halimbawa ng sumunod ng eksakto sa utos ng ating Panginoong Diyos. Si Noe po ay siyang sumunod ng eksakto. Nais ko pong basahin dito po sa Genesis 6:22. Si Noe po ang sumunod ng eksakto. Ang sabi po niya rito sa 22, at ginawa nga ni Noe, Noe. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Ginawa ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Ginawa niya lahat. Kaya walang labis, walang kulang. Kasi po nung si Noe ay pinagawa ng Panginoong Diyos ng yung barko, yung ark, at dito po ay in-specify ng ating Panginoong Diyos ang kanyang dapat gawin. Pati kahoy po ay in-specify ng Panginoon, pati paggawa ng arko, yung pintuan, yung bintana, pati po yung pagpintura yung alkitran ang ginawa niyang pagpintura sa arko. Lahat ng pinagawa ng Panginoong Diyos ay ginawa niya. Si Noe po ay sumunod ng walang labis, walang kulang sa pinag-uutos ng atin pong Panginoong Diyos.
yung pupunta na po ako sa 161, 168. Ito po yung pagtatalaga sa kautusan ni Yahweh. Tingnan ko na. Mga taong, babasahin ko po ng diretsuhan, mga taong namumuno na dahok sa katarungan, usigin man nila ako, susundin ko iyong aral, dahilan sa pangako mo, nagagalak yaring buhay, katulad ko'y yaong taong nakatuklas nitong yaman, sa anumang di totoo, muhi akot nasusuklam, ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. Araw-araw, 7 beses akong nagpapasalamat sa lahat ng kahatulang matuwid mong ginawad. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Hinihintay ko ikaw o Diyos upang ako ay iligtas. Ang anumang iutos mo ay siya kong tinutupad. Tinutupad ko ang utos at lahat mong mga aral. Buong pusong iniibig mo ang buong mong kautusan. Sinusunod ko ang iyong kautusan, mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo't namasdan. Yung pong nais ko pong basahin muli yung 162. Dahilan sa pangako mo, nagagalak yaring buhay, katulad ko yaong taong nakatuklas niyong yaman. Yung pagtatalaga po ito ng kautusan ng Diyos, yung salita po ng ating Panginoong Diyos ay nakatagong yaman. Ito po yung napakahalaga, yung hidden treasure. Yung Biblia po ay isang nakatagong yaman po ito na nakapaloob po ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Yung lahat ng kautusan ng ating Panginoong Diyos ay nandito po sa Biblia. Kaya ito po ay treasure. Yung Biblia po ay yaman natin. Naalala ko po nung binigyan po ako ni ating Nelly nung 14 nung nakaraang mga taon po ng parang regalo niya sa birthday ko, na ginawa ko po doon para magkaroon po ako ng alaala. Ibinili ko po yun ng Biblia. Dumaan po ako sa Taft Avenue doon po sa PCBS at ibinili ko po ng isang magandang Biblia. Yung ibinigay sa akin noon na 1,000 ni ate, na sabi niya, birthday ko sa iyo, sabi niya. Kaya ito pong hawak kong Biblia ngayon ay ito po yung ibinili ko na doon sa birthday gift na ni ating sa akin noon, nung hindi ko alam, medyo matagal na rin po yon. At kaya ibinili ko po ng Biblia. Medyo mahal po itong binili kong Biblia eh. Nasa 1,200 po ito noon. Kaya nagdagdag pa ako ng 200. Medyo luma na nga lang ito. Kaya lang po ay napakahalaga. Kaya iniingatan ko po itong Biblia ko na ito kahit luma na, dahil ito po ay souvenir ko kay ate, yung pagbigay niya sa akin ng 1,000 noon. Kaya nga sabi ko, ibibili ko ito ng Biblia. Kaya ito po yung ginagamit ko ngayon, itong Bibliang ito. Medyo mahal dahil ito po ay Tagalog at English, kaya medyo mahal po ito. Kaya ito po yung treasure na yung napakahalaga na mayroon po tayong Biblia sa ating mga bahay. At alam ko po na lahat po tayo ay mayroon namang Biblia sa ating mga bahay.
dahil ito po ang nagpapatunay na ah, na ang Panginoong Diyos ay mahal natin dahil ito po ay kanyang salita na mapapanaligan natin. Mayroon nga po akong kakilala na mayroon siyang Biblia na inilalagay pa niya doon sa kanyang sasakyan. Ang sabi niya, para lagi kong kasama ang Panginoong Diyos. Sabi niya. Pero ang mahirap po, kung mayroon tayong Biblia, ay naalikabukan lang naman doon sa isang tabi, ay dapat kung mayroon po tayong Biblia, dapat na po natin itong basahin at pag-aralan. Kaya napakahalaga po ng Biblia sa atin pong mga buhay. Dahil ito po ay nagpapatunay na napakahalaga na iniibig natin ang ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang mga salita. No, pagka po mayroon akong napakabigat na iniisip, ginagawa ko po, kinukuha ko po yung Biblia at kung ano po yung mabuksan ko, yun po yung babasahin ko, na yung isang chapter na po yun po yung babasahin ko. Mararamdaman natin na ang Panginoong Diyos ay kapag binabasa po natin ang kanyang mga salita, mararamdaman natin na ang Panginoong Diyos ay nagiging kapiling natin. Kaya iminumungkahi ko po na yung mga wala pa pong Biblia, maaari po sigurong makabili na rin po ng dapat na magkaroon din po ng sariling Biblia ang bawat isa sa atin. Maaari na po sana akong pumunta dun sa panghuling mga verses. Ang sa 169 na po ito, at saka sa 176. Nais ko pong basahin din po ng diretsuhan. Panginoon, tanggapin mo ang daing ko na tulungan, at ayon sa pangako mo, pangunawa ako'y bigyan. Bayaan ang dalangin ko ay dumating sa iyo, O Diyos. Sangayon sa pangako mo, iligtas ang iyong lingkod. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin. Pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Sa 172, dahilan sa kautusan ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Humanda ka sa pagtulong, ito'y aking kailangan, sapagkat ang susundin ko'y ang utos mong ibinigay. Nasasabik ako, Yahweh, sa pangakong pagliligtas, na dama ko sa utos mo ang ligaya at galak, upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay, matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral, para akong isang tupa na nawala at nawalay. Hanapin mo ang lingkod mo, ako ngayon ay lapitan, yamang ako ay sumunod sa lahat mong kautusan. Ang nais ko pong muling basahin po dito ay yung verse 172. Ang sabi niya, dahilan sa kautusan ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Yung sabi niya, ako ngayon, maaari po ba ninyo akong pagbigyan na gusto ko sanang mag-ukol ng isang awit po sa papuri sa atin pong Panginoong Diyos. Yung sabi niya rito, dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Maaari po bang sa akin pong pagwawakas ay magbibigay po sana ako ng isang awit? Ito po ay instant na pag-awit ko para po sa pagpapasalamat ko sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay papuri. Anak, pakiabot mo ngayong himno. Magpapasalamat lang po ako sa Panginoon sa pamamagitan po ng awit
dahil kahit na ako po ay yung ginagawa ko po ay isang yung pag-practice din po sa akin pong isip, sa akin pong pagsasalita, dahil medyo sa kalagayan po kasi ng akin pong katawan ay medyo ang naapektuhan po kasi sa akin ay yung akin pong isip, yung akin pong utak, dahil nagkaroon po ng bara noon. Kaya napakahalaga rin po nitong pagsasalita ko, dahil na-exercise po yung akin pong pagsasalita at pag-iisip, para hindi po na-stagnant o ano ba yun, hindi po siya nananatiling hindi kumikilos. At pinagsabihan din po kasi ako ng doktor na exercise ko yung pagsasalita ko, exercise ko yung akin pong pag-iisip. Kaya yun po yung napakahalaga rin po nito. Kaya nga ako ay kahit medyo nahihirapan ay nagpapasalamat ako na nabibigyan ako ng pagkakataong makapagsalita at makapagbahagi ng atin pong ng salita ng atin pong Panginoon Diyos. Ako po ay aawit ng yung wonderful words of life, ang kahangahangang salita ng buhay. Inom muna ako. Sorry po ito po yung akin pong pangwakas, dahil ang sabi naman po niya sa verse na binasa ko nitong huli na 170, nais ko pong ulitin muli na ang sabi niya, dahilan sa kautusan ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Ako ngayon ay aawit. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all, wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. All so freely given, owing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Number 3. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus only Savior, sanctify forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words,
Wonderful words, wonderful words of life. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Ay. Ay. Maaari po bang magkipag-pray po ako sa inyo bago po ako Panginoon naming Diyos, Amang Banal, nagpapasalamat po kami sa iyo sa gabing ito, Panginoon, dahil natapos po namin ang amin pong pag-aaral sa inyo pong mga banal na salita, Panginoon. Salamat sa oras na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay napakinggan po namin, o dakilang Diyos, ang inyo pong mga banal na salita. Sa gabing ito, o dakilang Diyos, ay patuloy po namin idinadalangin ang bawat isa, ang pag-iingat mo po sa amin pong mga buhay. Sa bawat mga kapatid po na ay dinadalangin po namin na ilayo mo po kami, Amang Banal, sa hindi magagandang bagay, lalong-lalo na po sa mga sakit. Ikaw po ang patnubay po namin, Panginoon. Salamat din po, o dakilang Diyos, sa pribilehyo na kami po ay patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa amin pong mga buhay na patuloy mo pong ipinapahiram sa bawat isa. Sa gabing ito, Panginoon, idinadalangin po namin ang patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Ito pong aming idinadalangin sa matamis na pangalan ng amin pong Panginoong Hesus, na amin pong tagapagligtas. Amen.